Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Edward na daing ng daing sa sakit sa loob ng kanyang opisina, ngunit lumalabas na ang buong eksena ay isang akto lamang. Si Edward pala ay may bihirang kondisyon na tinatawag na neurofibromatosis, na nagdulot ng deformidad sa kanyang mukha. Umaasa na lamang siya ngayon sa mga murang patalastas upang kumita ng ikabubuhay. Kalaunan, habang pauwi sakay ng subway, napansin ni Edward ang ilang pasaherong nakatitig at nagtatawanan sa kanya. Ngunit wala siyang reaksyon o sinabi dahil sanay na siya rito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa kanyang gusali na mukhang madilim at marumi. Nakilala niya ang kanyang landlord sa may pasukan, na nagmungkahi na mag-aral siya ng martial arts upang may pagtanggol ang sarili. Pagkatapos, nagtungo si Edward sa kanyang apartment at napag-alaman na may isang magandang babaeng nagngangalang Ingrid na lilipat sa katabing unit. Saglit siyang natigilan nang makita siya. Ngunit agad ding nagpakalma at binati siya ng magiliw. Pagkatapos nito, tuluyan nang pumasok si Edward sa kanyang silid, na sobrang sira na may maruming tubig na tumutulo mula sa kisame. Sa halip na ayusin agad ito, naglagay lamang si Edward ng mangkok sa sahig. Nang gabing yun, habang abala siyang naghihiwa ng sibuyas sa kusina, may biglang kumatok sa pinto. Nagulat si Edward at nasugatan ang kanyang daliri. Natagpuan niya ang bago niyang kapitbahay na si Ingrid, at nang mapansin nitong dumudugo si Edward, agad siyang kumuha ng mga pangunang lunas. Pagkatapos, naupo silang dalawa sa isang sofa at maingat na ginamo ni Ingrid ang sugat habang nagbibiro ng kaunti. Kitang-kita na hindi niya tinitingnan si Edward bilang isang halimaw at komportable siyang kasama ito. Matapos gamutin ang sugat, napansin ni Ingrid ang isang naka-frame na larawan sa dingding kung saan makikitang isang normal na sanggol si Edward kasama ang kanyang ina. Sa buong pag-uusap nila, madalas ay isang salita lamang ang sagot ni Edward dahil hindi siya sanay sa ganitong sosyal na interaksyon, ngunit hindi ito alintana ni Ingrid. Napansin din niya ang isang typewriter sa silid kung saan may nakasulat na emosyonal na linya si Edward tungkol sa sarili, at humanga siya dito. Ipinahayag ni Ingrid na isa siyang playwright sa propesyon. Nagbukas din si Edward at sinabi na umaarte siya sa maliliit na proyekto paminsan-minsan. Ilang sandali pa, sa wakas ay sinabi ni Ingrid ang tunay na dahilan ng pagpunta niya. Nang hihingi pala siya ng detergent, masayang ibinigay ito ni Edward, na siyang naging simula ng kanilang bagong pagkakaibigan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa susunod na umaga kung saan makikita si Edward sa doktor para sa kanyang regular na check-up. Nalaman niya na bagamat dahan-daang lumalaki ang kanyang mga tumor, wala pa naman siyang dapat ipag-alala sa ngayon. Ibinunyag ng doktor na ang isa niyang kasamahan na nagngangalang Eugene ay nakabuo ng gamot na may potensyal na tuluyang gumaling ang neurofibromatosis. Naghahanap si Eugene ng mga pasyente upang subukan ng bagong gamot, kaya hinihikayat ng doktor si Edward na pag-isipan ito dahil maaaring tuluyang magbago ang kanyang buhay. Kalaunan, nang makauwi si Edward sa kanyang apartment, napansin niyang mas malakas na ang pagtulo ng tubig mula sa kisame. Inalis niya ang maliit na mangkok at pinalitan ito ng malaking balde. Pagkatapos, kinuha ni Edward ang kanyang typewriter at ibinigay ito kay Ingrid bilang housewarming gift. Labis na natuwa si Ingrid sa kilos na ito, at masaya rin si Edward na sa wakas ay may pagkakataon siyang makipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit agad ding nagbago ang kanyang mood nang dumating ang nobyo ni Ingrid at isinara ang pinto sa kanyang harapan. Sa susunod na eksena, makikita kung gaano kahirap para kay Edward na makahanap ng trabaho. Dumalo siya sa isang lokal na audition at nagbigay ng napakagandang performance, ngunit hindi pa rin ito sapat upang kumbinsihin ang mga hurado. Maliwanag na hindi ang kanyang pag-arte ang problema. Ang tanging liwanag sa madilim na buhay ni Edward ay ang kanyang magandang kapitbahay na si Ingrid. Nang ipakita ni Edward ang isa sa kanyang mga patalastas, humanga si Ingrid sa kanyang pag-arte. Dito, napansin ni Ingrid ang isang blackhead sa ilong ni Edward at nais itong tanggalin. Ngunit nang mahawakan niya ang mukha ni Edward, nanaig ang emosyon nito at nahawakan niya ang kamay ni Ingrid. Naging awkward ang sandali sa pagitan nila kaya nagdahilan si Ingrid at umalis. Dahil dito, labis na nalungkot si Edward dahil nasira niya ang pagkakataong mapalapit sa kanya. Alam niya na sana'y iba ang naging takbo ng lahat kung siya ay gwapo. Kaya kinabukasan, nagpasya siyang isugal ang lahat at subukan ang bagong gamot ni Dr. Eugene. Mahigpit na binantayan si Edward ng isang grupo ng mga propesyonal at agad sinimulan ang proseso. Ikinekta ang kanyang mukha sa iba't ibang tubo at ini-inject ang bagong gamot. Matapos ang lahat, gumawa sila ng prototype mask ng mukha ni Edward upang masukat ang progreso. Binigyan din siya ng mga tableta at iba pang gamot na kailangan niyang inumin ng regular. Nang gabing yun, pag-uwi ni Edward,
Nakakita siya ng isang kahon ng tsokolate, face cream, at detergent sa kanyang pintuan, kasama ang isang pasasalamat na liham mula kay Ingrid. Sinabi niyang ginamit niya ang typewriter na ibinigay ni Edward upang isulat ito. Tuwang-tuwa si Edward at sinubukan niyang kainin ang tsokolate. Ngunit agad niya itong iniluwa dahil nakaramdam siya ng matinding sakit sa ngipin, kinailangan din niyang palitan ang benda sa kanyang kamay. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang sugat mula sa kutsilyo ay himalang gumaling. Lumipat ang eksena sa hating gabi kung saan nagising si Edward dahil sa malalakas na ingay sa labas. Mabilis niyang binuksan ang pinto at nakita ang ilang pulis at paramedics. Labis na nadurog si Edward nang malaman niyang ang kanyang kapitbahay ay nagpakamatay. Nakita rin ni Edward ang isang pusa sa loob ng silid na isinama niya sa pag-uwi. Kalaunan, makikita sila ni Ingrid sa isang diner kung saan pinag-usapan nila ang namatay na lalaki at pagkatapos ay napunta ang usapan sa trabaho ni Ingrid. Pagsapit ng pag-uwi ni Edward, malakas na ang ulan. Lalong lumala ang kondisyon ng kisame. Tumayo si Edward malapit dito upang tingnan ng mabuti nang biglang may malaking tipak ng debris na nahulog sa kanyang mukha. Nilinis niya ang bagong sugat sa dati ng komplikadong mukha. Ngunit habang kinukuskus niya ito, nagsimulang matuklap ang maliliit na piraso ng balat, na nagpapahiwatig na gumagana na ang gamot. Kinabukasan, namangha si Dr. Eugene sa bilis ng epekto ng gamot at tiniyak kay Edward na siya ay gumagaling. Ibinigay rin niya ang prototype face mask bilang alaala at paalala, na tinanggap ni Edward ng may pag-aatubili. Kalaunan, habang pauwi si Edward, makikita siyang nasa napakasamang kalagayan, ubo ng ubo at hirap huminga. Upang maibsan ito, nagtungo siya sa isang bar at dumiretso sa banyo upang magsuka. Ngunit pagbalik niya, iginiit ng bartender na uminom siya dahil tanging mga customer lamang ang maaaring gumamit ng banyo. Sumunod si Edward at uminom ng whiskey na walang halong tubig. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali dahil muli siyang nagsuka. Nang gabing yun sa bahay, umiyak si Edward nang walang tigil dahil hindi niya matiis ang matinding sakit dulot ng gamot. Sa kanyang nalilitong estado, sinimulan niyang hilahin ang laman sa kanyang mukha na tila elastiko, at may lumitaw na mukha sa likod nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, natanggal niya ang lahat ng sobrang laman, na nag-iwan ng halos perpektong mukha. Makalipas ang isang linggo, makikita si Edward na ganap nang nagbago, na wala na ang deformidad sa kanyang mukha at isa na siyang gwapong lalaki. Upang ipagdiwang ito, nagtungo siya sa isang bar at umorder ng whiskey. Mula sa maayos ay naging napakahusay ang gabi dahil iba na ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Nagkaroon siya ng mga kaibigan at nakaranas ng sexual na karanasan, marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang makauwi siya kinabukasan, sobrang hangover at pagod siya. Ngunit wala siyang oras para magpahinga dahil may biglang kumatok sa pinto. Dumating na ang repairman upang ayusin ang kisame. Hindi siya nakilala ng lalaki at nagalit sa laki ng butas. Ngunit agad din itong nagsimulang magtrabaho. Ilang sandali pa, dumating si Dr. Eugene na mukhang nag-aalala at hinahanap si Edward. Lumalabas na hindi na bumalik si Edward sa laboratorio o sumagot sa mga tawag sa loob ng isang linggo. Ngunit ang bagong anyo ni Edward ay ayaw nang magkaroon ng kinalaman sa kanila. Kaya nagsinungaling siya at sinabing kaibigan ng pamilya na nagngangalang Guy. Ipinaliwanag niyang nagpakamatay si Edward kamakailan at na-cremate na ang katawan. Nabigla si Dr. Eugene sa revelasyong ito dahil pinaghirapan niya ang test subject. Hindi nila alam, nakikinig si Ingrid sa kanilang usapan mula sa kanyang silid at labis siyang nabalisa. Lumipat ang eksena sa hindi tiyak na panahon kung saan makikita na ganap ng nagbago ang buhay ni Edward. Nakatira na siya sa isang marangyang bahay, nagsusuot ng mamahaling kasuutan, at isa ng matagumpay na real estate agent. Iginagalang siya ng lahat sa trabaho at may mga poster pa siya sa subway, ngunit itinatago pa rin niya ang kanyang pagkakakilanlan at ginagamit ang pangalang Guy Moritz. Kalaunan, habang naglalakad siya sa kalsada, nakita niya ang isang babae na walang iba kundi si Ingrid. Mukha pa rin siyang may nararamdaman para sa kanya kaya palihim niya itong sinundan. Maya-maya, pumasok si Ingrid sa isang teatro, kung saan ginaganap ang auditions para sa isang dula na pinamagatang Edward. Lumalabas na inaayos ni Ingrid ang isang dula na base sa kanyang kapitbahay na si Edward, na inaakala niyang patay na. Nakilala ni Edward si Ingrid at ang iba pang cast na naghahanap ng aktor. Tinanong siya kung sasali siya sa audition, ngunit wala siyang naisagot. Gayunpaman, binigyan siya ng script at nag-atubili siyang umakyat sa entablado. Kahit litong-lito at kinakabahan, sinubukan niya at nakapagbigay ng dissenting performance. Makalipas ang ilang araw, may panibagong audition para sa pangunahing papel na si Edward. Maraming taong may deformidad sa mukha ang nakapila.
At dumating din si Edward bilang Guy Moritz. Pagpasok, nagulat si Ingrid nang makita ang maskara at inamin ni Edward na suot niya ito upang maramdaman ang karakter. Sa pagkakataong ito, mas kumpiyansa siya at gamit ang kanyang galing sa pag-arte at ang katotohanang siya mismo si Edward, nagbigay siya ng kahangahangang performance. Namangha si Ingrid. Kalaunan, makikita ang buong grupo na naghahapunan kung saan ipinahayag ni Ingrid ang paghanga sa kanyang pag-arte. Nagsinungaling si Edward at sinabing inspirasyon niya ang kanyang yumaong kaibigan na may neurofibromatosis. Pagkatapos ng hapunan, dinala siya ni Ingrid sa kanyang apartment kung saan muli niyang nakita ang kanyang lumang typewriter. Pabirong tinanong ni Edward kung ginagamit niya ito, ngunit sinabi ni Ingrid na hindi niya alam kung paano ito gamitin, at inalok pa siyang iuwi ito kung gusto niya. Bahagyang nadismaya si Edward ngunit agad ding nagbago ang kanyang mood nang makita ang kanyang alagang pusa. Lumalabas na inampun nito ni Ingrid nang siya ay mawala ilang buwan na ang nakalipas, lalo pang sumaya si Edward nang malaman niyang naghiwalay na si Ingrid at ang kanyang nobyo. Matapos ang kaunting kwentuhan at sayawan, nagtungo sila sa silid tulugan at nauwi sa pagtatalik. Kinabukasan sa teatro, habang abala ang grupo sa rehearsal, dumating ang isang estrangherong may neurofibromatosis. Sinabi niyang naroon siya para sa audition, ngunit dahil napuna na ang papel, binati niya ang lahat at umalis. Sa susunod na eksena, makikita si Edward kasama ang kanyang mga kasamahan sa real estate nang dumating muli ang lalaking may neurofibromatosis at tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan. Nabigla ang lahat at nagtanong kung sino si Edward. Inilahad ng lalaki na si Edward ay kasalukuyang gumagawa ng isang dula. Ipinakilala niya ang sarili bilang Oswald at humingi ng paumanhin bago muling umalis. Habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon ng alitan sina Edward at Ingrid tungkol sa dula. Sinabi ni Ingrid na mas kilala niya si Edward dahil siya ang sumulat ng script. Ngunit si Edward ang totoong tao kahit hindi niya ito maipahayag. Biglang dumating ang kumpiyansa at karismatikong si Oswald at ibinunyag na si Guy Moritz ay isa ring real estate agent. Nabigla si Ingrid at inimbitahan si Oswald na manood ng kanilang dula. Agad itong pumayag at nagpatuloy ang rehearsal. Nang gabing yun, inimbitahan din si Oswald sa hapunan at napahanga niya si Ingrid at ang iba sa kanyang magaling na pananalita. Nagbigay rin siya ng mga ideya tulad ng dapat magsalita ang karakter ni Edward na may accent. Nagustuhan ito ni Ingrid at hiniling kay Edward na magsalita na parang Briton, ngunit hindi siya magaling dito. Lumipas pa ang ilang araw at patuloy ang rehearsal ni Edward, ngunit madalas niyang nakakalimutan ang kanyang linya at bumababa ang kalidad ng kanyang performance, hanggang isang gabi. Ikinagulat ni Edward nang sabihin ni Ingrid na binago na niya ang plano. Si Oswald na ang gaganap bilang pangunahing karakter dahil siya ang pinakakamukha ni Edward, habang magiging side character na lamang si Guy Moritz. Galit na galit si Edward at nakipagtalo, ngunit ipinaliwanag ni Ingrid na si Oswald ang nagtulak sa pagbabago ng script. Habang sinasabi naman ni Oswald na hindi niya intensyong agawin ang papel ng tuluyan, wala nang nagawa si Edward kundi tanggapin ito. Makalipas ang ilang linggo, ipinalabas na ang dula at naging matagumpay ito. Bagamat sumikat si Edward, hindi siya masaya dahil si Oswald ang nakakuha ng lahat ng atensyon at pati na rin si Ingrid. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Ingrid makalipas ang ilang araw na hindi na siya kailangan sa dula. Sinabi lamang nitong makikipag-ugnayan siya at isasama siya sa iba pang proyekto. Mula noon, naging paranoid si Edward at sinimulang tiktikan si Oswald. Napansin niyang may kasamang babae at batang maliit si Oswald, kaya pinaghinalaan niyang may pamilya ito. Ipinabatid niya ito kay Ingrid, ngunit hindi natuwa si Ingrid sa kanyang presensya. Ipinaliwanag nitong ang babae ay dating asawa ni Oswald at ang bata ay kanyang anak. Ibinunyag din niya na lilipat si Oswald sa katabing apartment, ang parehong tinirhan ni Edward sa loob ng maraming taon. Nang marinig ito, labis na nagalit si Edward kaya pumasok siya sa dati niyang apartment at muling gumawa ng butas sa kisame. Nasira rin ang kanyang karera sa real estate dahil sa kanyang delusyon. Nakikiharap siya sa mga kliyente habang suot ang deformadong maskara. Hindi pa doon natapos, isang araw, nagwala siya sa opisina at tuluyang nagbitiw sa trabaho. Siniguro rin niyang gumawa ng eksena sa pamamagitan ng pag-insulto sa mga kasamahan at pagsira sa kanyang computer. Pagkatapos nito, dumiretso si Edward sa teatro at sinubukang saktan si Oswald na sinisisi niya sa lahat ng kanyang kamalasan, ngunit sa gitna ng kaguluhan. May bahagi ng set na bumagsak kay Edward at nabali ang kanyang mga braso at binti. Dahil hindi na siya makagalaw, tumira siya kasama sina Ingrid at Oswald sa iisang apartment. Lalo pa siyang nadismaya nang malaman niyang magkasintahan na sina Ingrid at Oswald at may plano silang gawing pelikula ang buhay ni Edward. Makalipas ang ilang buwan,
Makikita si Edward na nagpapagaling pa rin habang buntis na si Ingrid. May physical therapist na tumutulong sa kanya sa paglalakad. Ngunit ang therapist ay nagpakita ng pagkadiri sa ideya na ang isang lalaking may deformidad tulad ni Oswald ay nakakuha ng isang magandang babaeng gaya ni Ingrid, sa hindi malamang dahilan. Nagalit ng husto si Edward sa pahayag na yun, kaya nang ma-distract ang therapist. Sinaksak niya ito ng kutsilyo, ito ay sapat upang siya ay makulong sa napakahabang panahon. Lumipat ang pelikula sa maraming taon ang lumipas, kung saan pinalaya na ang matandang Edward, habang naglalakad siya sa mga lansangan, nakasalubong niya si Oswald na masayang niyakap siya. Kalaunan, naghapunan sila kasama si Ingrid at napag-alaman na ang mag-asawa ay naging matagumpay at planong lumipat sa isang komunidad sa Canada. Ilang sandali pa, dumating ang waiter upang kunin ang kanilang order. Ngunit hirap na hirap si Edward na pumili mula sa menu. Nakikita ito ni Oswald at pabirong sinabi na hindi pa rin nagbabago si Edward. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.